Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Magpunas ka. Sabay bigay ko ng tuwalya kay Axel. Basang-basa kasi siya ng ulan. Umuulan kasi habang inihahatid kami sa bahay. Nakatulog si Manang Mercy. Hindi niya namalaya na umuulan pala. Kaya agad kong iniligpit ang mga sinampay namin pagdating ko sa bahay. At tinulungan naman ako ni Axel. Salamat baby. Aniya. Nakangiti siya. Inirapan ko naman. Hubarin mo muna ang t-shirt mo. Baka matuyuan ka. Walang pag-aatubili na hinubad naman niya ang suot niyang t-shirt. Lihim ako napalunok nang tumambad sa aking paningin ang kanyang katawan. Total package naman talaga si Axel. A very good-looking man. Well-built body. With towering height. Smart and billionaire. Menos na lang ang pagiging salbahe niya at hindi marunong maawa sa kanyang asawa. Sa madaling salita, minus ang mga good qualities. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ni Wilma. Nalaman kaya ni Wilma ang tungkol sa aming dalawa ni Axel? At kaya hindi ako pinapansin ni Wilma dahil galit siya sa akin? Buong akala ba ng aking kaibigan na niloko ko siya? O na-realize ni Wilma na talagang hindi mabuting gawing asawa itong si Axel? Dahil napaka-arugante at napaka-conceited nito. Hinagod ko ito ng tingin, ang lalaking kaharap ko, habang pilit na wag maakit sa kanyang katawan, na ubod naman talaga ng yummy. Pinagsasamantalahan mo na ba ako, baby? Tanong niya isang pilyong ngiti ang kanyang pinakawalan. Para maitago ang kahihiyan, inismeran ko naman siya. Iniwas ko ang aking paningin mula sa kanya. Bakit ko naman gagawin yan? Pagalit na wika ko naman sa kanya. Hibang ka na siguro. Yes, nahihibang na ako sa'yo. Wika nito. Kinabig niya akong bigla at isinandal ako sa dingding. Sandaling nanlaki naman ang mga mata ko sa pagkabigla. His familiar scent almost driving me insane. Pero hindi ako dapat magpadala sa nadarama kong kakaibang sensasyon ngayon. Hindi ako dapat magpaakit sa kanya. Ayaw ko nang masaktan na siya na naman ang dahilan. Naniningkit ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Nagtama ang paningin naming dalawa. Titig ng pagungulila ang nababasa ko sa kanyang mga mata. Let me go. Pinatigas ko naman ang boses ko. Ganito muna tayo kahit sandali lang. Kung alam mo lang. Kung gaano katagal kong hinintay ang maging ganito tayo. Aniya sa madamdamin na pagkakasabi. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Please. For a while. Pagmamakaawa nito. Nanatili kami sa ganong posisyon ng ilang minuto. Para na kaming magkayakap na dalawa. At ilandang ka lang ang agwat ng aming mukha. Ewan ko kung bakit ko pa siya pinagbigyan sa kahilingan niyang ito. Alam kong kinamumuhian ko siya. Pero may mga panahon talaga na hindi ko mapigilan ang aking sarili na kaawaan siya. Siguro dahil sadyang maawain ako. Ito siguro ang rason dahil ayaw kong isipin na mahal ko pa rin siya. Hindi ko napaghandaan ang susunod na mangyayari sa akin. Napatuloy bigla ang mga luha ko. Hindi ko kasi napigilan ang aking sarili. At basta ko nalang naalala ang mga alaala na ayaw ko nang alalahanin pa. Bumalik sa aking gunita kung gaano ko siya kamahal noon. Halos ginawa ko na ang lahat para sa kanya. Pero isang basura ang turing niya sa akin noon. Noong mga panahon na lihim kong hinihiling na sana magbago ang pagkikitungo niya sa akin. Na sana mahalin din niya ako. Danaya. Mahinang sambit niya sa aking pangalan. Nakatitig siya sa akin. Itinaas niya ang kanyang isang kamay.
para punasan ang luha ko. Pero iniwas ko naman ang mukha ko at ako na ang kusa nagpunas ng luha ko. Lungkot at pagkabigo ang nababasa ko sa kanyang mukha. Bakit, Axel? Bakit? Tanong ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili dahil sa laki ng pagdaramdam ko sa kanya. Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Sinira niya ako. Inabandona niya ako. At itinuring na parang basura. Pagkatapos niya akong gamitin at pagsawaan, basta-basta na lang niya akong itinapon na parang basura. Kahit masama ang pakiramdam ko, itinulak niya ako. Danaya, I'm sorry. Pinagsisihan ko yun. Hindi ko kagustuhan. Iyan ang tanong ko sa'yo noon. Ewan ko kung bakit naitanong ko pa rin yan sa'yo. Nasagot mo na naman ang tanong ko noon, hindi ba? Nagsimula na namang tumulo ang mga luha ko. Lagi na lamang ba si Wilma? Mahal na mahal mo siya. Kaya ganun. Mapait akong napangiti. Hindi ganun yun, baby. Kumawala ako sa kanya. Kaswal akong muling humarap sa kanya. Inaalala ang masakit na pinagdaanan ko dahil sa kanya. Kung okay ka na, pwede ka nang umalis. Sabi mo naman, may extra t-shirt ka na nasa loob ng kotse mo. At huwag mo na akong gambalain pa. Binibigyan kita ng karapatan sa kambal, pero hindi sa akin. Lalayasan ko na sana siya, pero maagap niya akong napigilan. Mula sa aking likuran, ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking baywang. Saka ibinao niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Please, baby. Give me another chance. Handa ako maghintay kahit kailan. Patutunayan ko sa iyo na mahal kita. Basa na ang aking leeg sa kanyang mga luha. Rinig na rinig ko ang mahina niyang paghikbi. Huwag mo lang akong ipagtabuyan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon para mapatunayan sa iyo kung gaano kita kamahal. Ikaw ang buhay ko, Danaya. Dapat kumawala na ako mula sa pagkakayakap niya. Pero hindi ako makakilos. Sobrang sikip ng aking dibdib. Kaya nararamdaman ko na naman ang pamamasa ng aking mga mata. Bakit ganito? Bakit nakakaramdam pa rin ako ng sakit? Hindi ko na dapat maramdaman ito. Bakit ngayon lang, Axel? Bakit ngayon lang na hindi na kita kailangan? Bakit ngayon na masyado mo na akong nasasaktan? Pumiyok naman ang boses ko. Bakit ngayon lang na hindi na kita mahal? No, baby. Don't say that, please. Please. Say that it's not too late for us. Mangiyak-ngiyak na pagkakasambit nito. Nagsusumamo ang boses niya. Tila may bumara naman sa aking lalamunan. Kaya walang salita na nula sa aking labi. Kahit na marami akong gustong sabihin sa kanya. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha ko. Napakasakit pa rin hanggang sa ngayon. Dahil hindi ko naman pwedeng turuan ang isip ko. Nakalimutan na lang lahat. Lalo na yung anak na nawala sa akin. Na kahit dugo pa yun. Pero bahagi pa yun ng aking pagkatao. Bahagi yun ng kambal kong mga anak. Agad kong pinunasan ang luha ko na nakita ko ang kambal na pababa ng hagdanan. Umayos ka, Axel. Ayaw kong makita ng mga bata na ganito tayo. Pinilit kong ibalik sa normal ang lahat. Pero sa Axel, hindi pa rin ako binibitawan. Pinilit kong magpumiglas ng, Mami, Daddy, bakit kayo magkayakap? Nagkabalikan na ba kayo? Si Jiho. Magiging whole family na ba tayo? Tulad ng ibang bata na may mami at daddy? Si Jared. Ito ang tanong ng aking mga anak na tila libu-libong aspirin na tumutusok naman sa puso ko. Sakit, galit at pagsisisi. Ito ang nadarama ngayon ni Axel habang nagbabasa sa report na ibinigay sa kanya ni Harold.
Pinaimbestigahan niya dito kung sino ang salarin sa lahat ng paninira na natanggap niya noon tungkol kay Danaya. Alam niyang matagal na nangyari ang lahat, pero kailangan niya ng kaliwanagan sa mga nangyari noon. At ngayon nasasaktan siya para kay Danaya nang malaman niya kung sino ang may pakana ng lahat. Kung ipapaalam niya kay Danaya ang ginawa ng taong ito para maging masamang babae lang si Danaya sa kanyang paningin, paniguradong masasaktan ang babae. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Kailangan niyang makausap ang taong ito. Bakit nagawa nito ang ganitong bagay? Maaga akong umalis ngayon sa shop. May PTE meeting kasi sa school ang kambal. And as their mother, I wanted to attend it personally. Kung may oras naman ako, bakit ko naman ipagkakait iyon para sa mga anak ko? Pagkatapos ng PTA meeting na ginanap sa malaking function hall ng kanilang school, kailangan ko ding pumunta sa classroom ng mga anak ko para kunin ang kanilang report card. Kasama ko ngayon ang kambal. Dinaanan ko sila kanina sa apartment kasi sumingit ang mga ito na sumama. Hindi na sumama sa amin si Aling Mercy. Nagpaiwan ang kambal sa labas ng kanilang classroom. Kausap ang ilan sa mga klase nila. Hinayaan ko na lang sila. Katatapos lang namin mag-usap ng guro ng kambal. Well, wala namang problema sa mga anak ko. Maliban sa masyado silang advanced at naboboard sila minsan. Kaya lagi silang nagre-reklamo. Pero nasa mga nakaraang araw, mukhang inspired na makinig sa kanilang guro ang dalawa. Napaisip ako na baka may kinalaman ang presensya ng kanilang ama. Kaya inspirado ang dalawang anak na mag-aral. Napatingin ako sa isang batang babae na nakatitig siya sa akin. Ang ganda ng bata. Parang may kamukha siya. Titig na titig naman siya sa akin. Kaya nginitian ko siya. "Mami?" Ani ng bata. Ngumiti ako at napalingon sa kanya. Baka nasa likod ko lang ang tinatawag niyang mami. Pero wala akong nakita. Muli akong napatingin sa bata na nantiling nakatitig pa rin sa akin. Ngumiti ako muli sa kanya. Magaan kasi ang loob ko sa kanya. "Mami?" Muli niyang sambit. Patakbo ang batang babae na lumapit sa akin at nanlaki ang aking mga mata. Nang yumakap siya sa aking baywang at umiiyak sabay sabing, "Mami, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Bakit ang tagal mong bumalik? Kaya tagal kitang hinintay. Bakit mo kasi ako iniwan? Tapos ang tagal mong bumalik." Mangiyak-ngiyak na wika ng batang babae. Ano raw? Imbes na matakot, nakadama ako ng kakaibang damdamin. Yung damdamin na dapat maramdaman ng isang ina sa kanyang anak. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na haplusin ang buhok ng magandang batang babae. Siguro nangungulila siya sa kanyang ina. Kahawig ko siguro ang kanyang mami. Iyak na iyak pa rin ang batang babae. "Janela?" Sambit naman ng babae na nakatayo malapit sa bata kanina. Busy ito sa cellphone nito. Kaya hindi napansin ng bata na napagkamala na ako ng mami. Napatingin naman ang babae sa bungad namin. Sa tingin ko, yaya ito ng bata dahil sa kasuotan nito. Titig na titig ang yaya sa akin ng bata habang papalapit siya sa akin. "Ma'am, kayo pala yan. Mabuti naman at binalikan niyo na tong anak niyo. Ang tagal-tagal niya naghintay sa inyo. Alam kong ikaw yan kasi kamukhang-kamukha mo yung babae na nasa malaking portrait sa bahay. Sabi ni Sir, ikaw daw ang kanyang asawa na ina ni Janela." Napanganga naman ako sa sinabi nito. Ano raw? May kakambal ba ako? Nasa guidance office na kami ngayon kasi iyak ng iyak pa rin itong batang babae na tinatawag akong mami. At ito namang yaya ng batang to. Talagang ipinagpipilitan na ako ang ina ng bata. Magaan ang loob ko sa bata at gusto ko rin naman siyang maging anak. Pero hindi nga ako ang kanyang mami. Hinihintay namin ngayon ang ama ng bata na siyang guardian daw nito. Kinakabahan ako. Baka pati ang ama nitong batang ito ay mapagkamalan akong asawa niya.
Janela, bakit ka ba nakikimami sa mami namin? Hindi pa naman kayo ikinakasal ni Jiho ah. Wika naman ni Jared. Kasama nga pala namin ngayon ang kambal. Tumigil ka nga. Saway naman ni Jiho sa kakambal. Janela, hindi mo mami ang mami namin. Mami lang namin siya. Mami ko nga siya. At sigurado ako na kuya ko kayong dalawa. Medyo kumalma na itong si Janela dahil inaalo ko kanina. Nandiyan na pala si Sir. Narinig kong sambit ng yaya ng bata. Napatingin ako sa kung saan siya nakatingin at saktong nagtama naman ang paningin namin na lalaking kilalang kilala ko. Ano bang ibig sabihin nito? Napatingin ako sa batang babae. Ngayon ko lang na-realize kung sino ang kanyang kamukha. Pero bakit? Magkaharap kami ngayon na nakaupo ni Axel sa couch dito sa loob ng apartment na nirerentahan ko. Ang tatlong bata naman ay nandun sa kwarto na naglalaro para hindi kami marinig. Sinabihan na namin ang mga yaya ng mga bata na huwag pabababain ng mga ito sa sala. Magpaliwanag ka nga, Axel. Bakit naging mami ako ng anak ninyo ni Wilma? At bakit buong akala niya ako ang mami niya? Sunod-sunod kong tanong dito. Puno ng kalituhan ngayon ang aking isipan. Kahit hindi man sabihin sa akin, alam kong anak ni Wilma si Janela dahil kamukhang kamukha ito ng kaibigan ko. Mula nang ipinanganak ni Wilma si Janela, ang nakalagay na agad bilang mga magulang ni Janela sa kanyang birth certificate ay tayong dalawa. Lumaki si Janela na buong akala niya ikaw ang kanyang mami. Umalis ka lang sandali dahil sa akin, pero babalikan mo siya balang araw. Napatayo naman ako at nagpalakad-lakad sandali. Hindi ako mapakali dahil hindi ko maintindihan ang mga emosyon na umaalipin sa akin ngayon. Kakambal pa dito ay ang kalituhan. Bakit? Bakit nagawa ito ni Wilma? Pero bakit Axel? Bakit ito ginawa ni Wilma? Dahil ba sa kanyang trabaho? O dahil ba nalaman niya ang tungkol sa atin? At gusto niya lang may kumpletong pamilya si Janela? Hindi ko maintindihan, Axel. Gulong-gulo ako. Bakit kailangan palabasin ninyo ni Wilma na anak ko si Janela? Nakatitig naman siya sa akin habang hinihintay ko ang sagot niya sa lahat ng katanungan ko sa kanya. Pero imbes na sagutin niya ako, iba ang nanula sa bibig niya. Pwedeng samahan mo ako? Tanong niya na nagpakunot sa noo ko. Pagkatapos namin magpaalam ni Axel sa mga anak, pati na rin sa yaya ng mga ito, agad kaming umalis para pumunta sa lugar kung saan niya ako planong dalhin. Umiiyak ako ngayon na nakatingin sa isang marble arm na nakasilid sa isang glass back dito sa Urn Garden Cemetery. May nakalagay na pangalan ng aking kaibigan. Napatingin ako kay Axel. Piping nagtatanong ang aking mga mata sa kanya. Wilma has a cancer. At malala na ito. Nairaos niya ang pagbubuntis kay Janela. Hanggang sa saktong buwan nito. Ang totoo, before she gave birth to Janela, pumirma siya ng waiver na nakasaad na mas gusto niyang piliin ng mga doktor ang kanyang anak na mabuhay kaysa sa kanya. Ang rason niya, mamamatay din naman siya. Bakit pa niya patatagalin? Well, ang anak niya, marami pang pwedeng mangyari dito. Sagot nito sa piping katanungan niya. Wilma asked me to give this to you. Aniya sabay abot sa akin ng isang papel na sa tingin ko ay isang sulat. Danaya, a good friend like a four-leaf clover. Hard to find and lucky to have. That was you are, for me, Danaya. I just want to thank you for the friendship. Dahil sa'yo, nakahanap ako ng bagong kapatid at bagong pamilya. My days with you during our college years is one of the best memories that I have. I'm not saying
it to you and to make you feel. But I have always loved you, Danaya. And I'm sorry for hurting you. It was never my intention. Hindi ko alam na ikinasal na pala kayo ni Axel. Kung alam ko lang, I won't make the greatest mistake in my life. At dahil sa pagkakamali na yon, nasaktan kita. Axel, he didn't cheat on you. What we had is just a mistake na sinamantala ko para may ipakilala akong ama sa aking anak. I am dying, Danaya. Ayaw kong iwan ang aking anak na hindi ako sigurado na may mag-aalaga sa kanya. I'm sorry. I'm really sorry. Please take care of my daughter for me. She's beautiful and innocent just like you. That's why I named her after you. And please, itago mo sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Sana habang buhay, mananatili mo siyang anak. Anak ninyong dalawa ni Axel. I'm sorry if I asked too much. Ayaw kong malaman ng anak ko ang kanyang tunay na pinagmulan dahil masasaktan lang siya. Pasensya na at hindi na ako nakapagpaalam na maayos sa'yo. Sa inyo na mga kaibigan ko. Alam niyo naman na ayaw kong iniiyakan niyo ako. I still die. At ayaw kong ang mga luha niyo ang huli kong alaala sa inyo. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Pakisabi sa kanila na salamat sa pagkakaibigan at mahal ko sila. Ikaw na ang bahala kay Janela. Wilma. Agad na rumagasa ang aking luha sa aking mukha pagkatapos kong basahin ang sulat ni Wilma para sa akin. Alam kong nasagot na niya sa kanyang sulat, pero hindi pa rin ako nakontento sa kanyang sagot kung bakit niya nagawang ilihim sa amin ang kanyang sakit. Nang mga panahong huli kami nagkita, may nasakit na siya doon at hindi ko malang yun napansin. Kaibigan ko si Wilma at sa kabila ng mga lahat na nangyari sa aming dalawa, hindi pa rin matatabunan doon na may puwang siya sa puso ko. Mahal ko ang aking kaibigan, kaya masakit isipin na wala ako sa kanyang tabi ng mga huling sandali niya sa kanyang buhay. Kung alam ko kaya ang sitwasyon noon ni Wilma, may posibilidad ba na manatili ako na hindi umalis? Sa totoo lang, hindi ko din alam ang magiging kasagutan ko. I'm sorry. Nirarespeto ko si Wilma sa kanyang desisyon na hindi ipaalam sa inyo. And I'm sorry if nahuli bago ko masabi sa'yo. I've tried to tell you, Danaya, but I don't know how to start. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang tungkol kay Janela. Sa mga nakalipas din na araw, masyadong nakatuon ang focus ko para matanggap ako ng kambal. Kaya nakaligtaan kong sabihin sa'yo. Kumukuha lang ako ng tamang tiyempo. Pero hindi ako nagkaroon, Danaya. Pagpapaliwanag naman ni Axel. Nabaling ang aking paningin naman sa kanya. So hindi mo anak si Janela? Tumango naman si Axel. I didn't cheat on you, Danaya. Wilma and I. You still cheated on me. Kaya nga napaniwala ka ni Wilma na ikaw ang ama sa ipinagbubuntis niya. Dahil may nangyari pa rin sa inyong dalawa kahit kasal na tayo. Ito ang aking paniniwala kahit pa sinabi ni Wilma na hindi nagtaksil sa kanya si Axel. Dahil kahit anong pagkakamali pa man ang sinabi ni Wilma, isa pa rin katotohanan ang hindi natatabunan. Nagtaksil sa akin ang asawa ko. Let me explain, Danaya. Bigyan mo kasi ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Tila naiirita naman na wika ni Axel. Ikaw ang may dapat ipaliwanag sa akin. Totoo bang patay na si Wilma? O gawa-gawa mo lang patay na siya? Tanong ko kasi may bigla akong naalala. Sa pagkakakilala ko sa kanya, sa tingin ko, kaya niyang gumawa ng kasamaan. Halos patayin na nga niya ako noon. What do you mean? Takang-takang tanong naman sa akin ni Axel.
Nakita ko si Wilma, Axel. At 2 beses ko na ring nakakasalubong ang aking kaibigan. Hindi ko mapigilang sabihin sa kanya, "That wasn't Wilma. That was Samantha, Wilma's twin sister." Sagot niya na nagpakunot naman sa aking noo ng sobra. "Hindi mo alam?" Hindi ako sumagot dahil litong-lito ako. Sa pagkakaalam ko, nag-iisang anak lang si Wilma. Walang binanggit si Wilma sa akin tungkol sa kanyang kapatid. Hindi ko din alam nung una na may kakambal pala si Wilma. Bigla na lang nagpakilala sa akin si Samantha. Ilang araw pagkatapos, makremate ni Wilma. Hindi na ako nagkomento sa kanyang sinabi. Hindi na rin naman masasagot ang katanungan ko kung bakit biglang nagkaroon ng kakambal si Wilma at anong dahilan ni Wilma na itinago niya ang tungkol sa kanyang kakambal. "Ihanda mo ang mga gamit ni Janela dahil kukunin ko siya mula sa iyo, Axel. Sa akin ibinili ni Wilma ang kanyang anak, kaya dapat akin si Janela." Bagkus ay sabi ko, saka ako humakbang para umalis. Si Janela, siya ang magiging kapalit ng nawala kong anak. Aalagaan ko siya at palalakihin bilang isa sa kambal at magiging triplets na sila. "No, hindi ko ibibigay sa iyo si Janela. Danaya, mahal ko si Janela. Ako ang nagpalaki sa bata. Anong mararamdaman mo pag kukunin ko sina Jared at Jiho mula sa iyo?" Galit akong napatigil sa paglalakad at hinarap ko si Axel. "Buwiset ka, Axel. Huwag mong idamay dito ang mga anak ko. Akin sila. Ako ang nagpakahirap sa kanila. At kahit isang tulong, nung mga panahon na naghihirap ako sa dahil sa kanila, wala kang naging ambag. Ipaglalaban ko ang mga anak ko, kahit sino, lalo na sa'yo. At kukunin ko mula sa'yo si Janela, dahil sa akin siya ibinigay ni Wilma at hindi sa'yo. Hindi lang sa'yo ibinili ni Wilma si Janela, sa ating dalawa, Danaya. Ayusin natin ang pagsasama natin para sa 3 anak natin." Puno ng pagkasuklam ang mga titig na iniukol ko kay Axel. Sinong gustong makisama pa sa isang katulad niyang malupit? Bakit pa ako babalik sa kanya? Para gawin niyang punching bag? Baliw na yata siya. Hindi rason ang 3 bata para piliin kong makasama muli ang isang kagaya niya. Tama si Alfred. Talagang wala kang kwenta. Umigting ang kanyang panga sa aking sinabi at naikuyom niya ang kanyang kamao. "Alfred? Bakit kilala mo ba talaga si Alfred? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Huwag mo ngang sinisiraan si Alfred. Kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo." Bulyaw ko naman sa kanya. Galit na galit ako sa isipin na umandar na naman ang insecurities niya kay Alfred. Bakit ba kahirap sa'yo na paniwalaan ako pagdating kay Alfred? Naniniwala ka kaagad sa kanya. Bakit ba? Tinumbasan din niya ang galit ko. Mas lalong tumindi ang galit ko sa kanya. Ang lakas ng loob niya para itanong sa akin ang bagay na ito. Bakit? Sa tingin mo, bakit kaya? Dahil siguro kahit kailan, hindi ako sinaktan ni Alfred. Hindi niya ako iniwan. At siya ang lagi kong karamay. Tapos ikaw, anong ginawa mo? You insulted me. You physically abusing me. You broke my heart and ruined me. Kaya wag kang magtanong sa akin ng ganyang bagay. Dahil napaka-obvious naman. Siguro ng sagot ko. Napaurong siya sa aking sinabi. Tila nanigis siya dahil sa panunumbat kong sagot. Danaya, let me explain. Si Alfred, kukunin ko mula sa iyo si Janela. Sa ayaw at sa gusto mo, Axel. Huling sinabi ko. Saka ko siya tinalikuran. Ayaw ko na siyang makausap ngayon. Dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Baka maisumbat ko pa sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng isa naming anak dahil sa kanyang kagagawan.